Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Kung pagod ka na, kung gusto mong makinig sa isang kwento na magpapakalma ng puso't isipan mo, humigop ka ng imahinasyong parang tsokolate at hayaang dalhin ka ng ulan sa isang kwento ng pag-ibig na hindi kailangang sumigaw para maramdaman. Isang tahimik na kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa panahon ng malamig na hapon at sa lasa ng isang bagay na matamis at mainit. Sa gilid ng isang maliit na baryo, sa paanan ng bundok, may isang lumang karinderya. Hindi ito kilala ng marami. Wala itong malaking karatula at hindi rin ito bukas sa gabi. Ngunit sa mga taong dumaraan tuwing hapon, lalo na kapag umuulan, alam nila ang karinderyang ito, Lea's Tasa. Dito nagtatrabaho si Lea, isang tahimik at simpleng dalaga na mahilig sa ulan. Tuwing hapon, lalo na kapag maambon o malakas ang ulan, siya ay nasa harap ng lutuan. Tinanggal ang takip ng palayok at pinapainit ang kanyang paboritong inumin. Tsokolate, hindi instant, hindi pulbos, kundi tsokolating niluto mula sa tableya, gatas, kaunting asukal at pagmamahal. Para kay Lea, ang ulan at ang tsokolate ay magkaibigan. Isa ang nagpapalambot ng mundo, isa ang nagpapainit ng damdamin. Sa bawat patak ng ulan, tila mas lalong sumasarap ang tsokolate. Isang hapon, habang mahinang bumubuhos ang ulan, may isang sasakyang maputik ang gulong ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang isang lalaki may dalang sirang payong at basang balikat. "Miss, pwede bang makisilong sandali?" tanong ng lalaki. Ngumiti si Lea. Hindi siya sanay sa maraming bisita, pero maamo ang mukha ng lalaki. "Sige po, pasok po kayo," sagot niya. Sa loob, simpleng mesa at upuan lang ang meron. Amoy kahoy, amoy ulan, at sa isang sulok, may maliit na kalan na may mainit na palayok. "Gusto mo po ng tsokolate?" tanong ni Lea, sabay abot ng tasa. Nagulat ang lalaki. "Libre ba ito?" "Libre kapag umuulan," nakangiting sagot ni Lea. Napangiti ang lalaki. "Swerte ko pala ngayon." Habang umiinom ng tsokolate, napansin ni Lea na medyo nanginginig pa ito. Binuksan niya ang lumang electric fan kahit malamig. "Ay, malamig po pala. Patayin ko na lang po." "Hindi, okay lang. Masarap sa pakiramdam kapag may tunog ng hangin. Masarap ang tsokolate. Matagal na akong di nakakainom ng ganito." Ngumiti lang si Lea. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik ang paligid. Ulan electric fan. Tasa ng tsokolate. Walang ingay. Walang cellphone. Walang TV. Parang bumagal ang oras. "Ako nga pala si Alvin," biglang sabi ng lalaki. "Nag-drive ako mula Maynila. Bumisita sana ako sa isang kaibigan. Pero inabutan ako ng ulan at may konting problema sa sasakyan. Ako si Lea." Simpleng sagot ng dalaga. "Dito lang ako lumaki. Diyan lang sa likod may taniman kami ng kakao. Kaya siguro, napamahal ako sa tsokolate." Tumingin si Alvin sa paligid. "Tahimik dito, no? Parang ibang mundo." "Oo," tugon ni Lea. "Tahimik. Pero masarap ang ganitong katahimikan. Mas gusto ko to kaysa sa maingay." Nagkatinginan silang dalawa. Hindi matagal. Hindi rin mabigat. Sapat lang na maramdaman nilang parehong totoo ang mga sinabi nila. Tumila ang ulan bandang 5:00. Tumayo si Alvin at huminga ng malalim. "Salamat, Lea, sa tsokolate at sa silong. Bihira na tong ganitong pakiramdam. Bumalik ka kung gusto mo," sagot ni Lea. "Kapag umuulan, bukas ako lagi." Ngumiti si Alvin. "Abay, mapapadalas yata ang ulan ko." Tumawa si Lea. At gaya ng ulan, dahan-dahang bumagsak ang isang bagay sa pagitan nila. Hindi malinaw,
Hindi mabigat, pero mararamdaman. Muling umulan makalipas ang 2 linggo. Hapon, medyo madilim ang langit at malamig ang hangin. Si Leia, gaya ng dati, ay nasa loob ng kanyang karinderya. Nakasuot siya ng apron at hawak ang isang kahoy na sandok habang dahan-dahang hinahalo ang mainit na tsokolate sa lumang palayok. Mabagal ang kilos niya, tahimik. Ang bawat tunog ng hinalong tsokolate ay parang himig sa kanyang tenga. Isang uri ng katahimikang nakasanayan na niya. Biglang huminto ang isang sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto. Isang pamilyar na tinig ang narinig niya. "Libre pa rin ba ang tsokolate tuwing umuulan?" tanong ni Alvin. Nakangiti. Nagulat si Leia. Hindi niya akalaing babalik ito, pero natuwa ang kanyang puso. "Libre pa rin, at mas malapot ngayon," sagot niya. Pumasok si Alvin at muling umupo sa parehong upuan. Inabot ni Leia ang tasa ng tsokolate. Mainit. Malambot ang amoy. Maaliwalas ang pakiramdam kahit umuulan sa labas. "Naghanap ka po ba ng silong ulit?" tanong ni Leia. "Higit pa roon," sagot ni Alvin. "Hinahanap ko yung lasa ng tsokolate at yung katahimikan dito." Tahimik ulit, pero hindi nakakailang. Ang ganitong katahimikan ay hindi malamig. Sa halip, ito ay parang pahinga. Pahinga sa maingay na mundo. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang dumaraan si Alvin. Hindi man laging umuulan. Minsan ay makulimlim lang. Pero dumadaan pa rin siya. Minsan ay may dalang tinapay. Minsan ay candy. Minsan ay librong luma. At palagi may kwento. "Alam mo ba," sabi ni Alvin minsang umuulan, "dati akong mahilig sa ingay. Barkada, biyahe, tawanan. Pero simula noong masira ang kotse ko sa tapat ng tindahan mo, parang gusto ko na lang ng ganito. Tahimik lang." Ngumiti si Leia. Minsan ang katahimikan mas malalim kaysa sa tawanan. Isang hapon, habang umuulan at may kaunting hangin, natumba ang paso ng bulaklak sa gilid ng karinderya. Tumayo agad si Alvin at inayos ito. "Sayang ito," sabi niya. "Nakita mo ba ang bulaklak na iyan?" tanong ni Leia. Tila laging nakatingala kahit nauulanan. Ganyan dapat ang puso. Kahit binabasa ng problema, marunong pa ring tumingin sa langit. Napangiti si Alvin. Tahimik, pero ang ngiti niya ay malalim. Parang may natatamaan sa kanya. Minsan, si Alvin ang unang dumating sa karinderya. May dala siyang maliit na papel na may simpleng guhit. Isang tasa ng tsokolate at ulap sa likod. May nakasulat, "Ang ulan at ang tsokolate. Dalawang bagay na nagpapaalala sa akin ng bahay." Binasa ito ni Leia. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya ngumiti lang siya. "Alam mo, Leia," sabi ni Alvin, "minsan hindi mo kailangan ng maraming salita. Kailangan mo lang ng isang lugar kung saan pwede kang maging totoo. Sana, itong karinderya ko ay ganyan sa iyo," sagot ni Leia. "Hindi lang ganyan. Ito ang paborito kong silong." Lumipas pa ang mga araw. Lalo silang naging komportable sa isa't isa. Hindi man sila palaging nagkwekwento. Sapat na ang katahimikan habang magkasabay na humihigop ng tsokolate. Minsan si Leia ang nagluluto habang si Alvin ay nagbabasa. Minsan si Alvin ay tahimik lang na nakatingin sa ulan habang si Leia ay nag-aayos ng mesa. Minsan walang salitang lumalabas, pero may presensya, may damdamin. Tahimik nga ang paligid, pero sa puso nila may nararamdamang banayad na pagtibok. Isang hapon, habang mahina ang ambon at may kaunting sinag ng araw, nagtanong si Alvin, "Leia, kung sakaling tumigil na ang ulan, babalik pa rin ba ako dito?" Tumingin si Leia sa kanya. Banayad ang ngiti. "Basta gusto mong uminom ng tsokolate,
Laging may tasa para sa'yo dito. Ngumiti si Alvin. Tumango. Ang totoo, kahit wala ng ulan, babalik at babalik pa rin ako. Ang mga araw ay dumarating at lumilipas. Ang ulan ay minsang malakas, minsan ay mahina. Pero ang karinderya ay nananatiling bukas tuwing hapon. At sa bawat tasa ng tsokolate, palaging may isang kwento, isang sulyap, isang damdamin, isang tahimik na ugnayan. Minsan, hindi mo napapansin ang isang bagay hanggang sa hanapin mo na ito. Ganyan ang nararamdaman ni Leia. Dati, sapat na sa kanya ang isang hapon ng ulan at mainit na tsokolate. Pero ngayon, tila may kulang kapag walang dumarating na lalaking may ngiting banayad, may baong candy o tinapay, at may tanong na palaging may kasamang katahimikan. Si Alvin, hindi sila nag-usap tungkol sa pag-ibig. Wala ring kumakaway na romansa sa pagitan nila. Pero sa bawat tasa ng tsokolate, sa bawat pagbisita, unti-unti siyang nagiging parte ng araw-araw ni Leia at ng kanyang puso. Isang linggo ang lumipas. Umuulan. Medyo malakas. Medyo malamig. Nasa harap si Leia ng lutuan. Inihahalo ang tsokolate gamit ang paborito niyang kahoy na sandok. Sa kanyang isipan, iniisip niya, darating kaya si Alvin? Tumingin siya sa orasan. 4:30. Wala pa rin. Lumampas ang oras. Naging 5:00. 5:30. Wala pa rin si Alvin. Tumila ang ulan. Tahimik ang paligid. Hindi niya inakalang mamimiss niya ang isang taong ilang beses pa lang niyang nakasama. Pero ngayong wala ito, tila may lamig sa kanyang loob na hindi kayang palitan ng kahit gaano kainit na tsokolate. Kinabukasan, maambon pa rin. Naghanda pa rin si Leia ng tsokolate. Dumating ang 4:00. Tahimik. Ilang minuto pa, narinig niya ang tunog ng kotse. Hindi siya lumingon agad, pero may kaba sa kanyang dibdib. Pagbukas ng pintuan, pumasok si Alvin. Basa ang balikat at may dalang lumang papel. Pasensya na kahapon, sabi niya agad. Hindi ko alam kung mamimiss ko ng ganun kalaki ang tsokolate. At ikaw? Napangiti si Leia, mahinhin. May natirang tsokolate, pero masarap pa rin. Umupo si Alvin at gaya ng dati, tinanggap ang tasa. Tahimik, komportable. Pagkatapos ng ilang higop, inilabas ni Alvin ang lumang papel. Naalala mo yung guhit ko dati? Tinagdagan ko. Ipinakita niya ito kay Leia. Sa papel ay naroon pa rin ang tasa ng tsokolate at ang ulap. Pero ngayon, may bubong na. May maliit na tao sa loob. At sa ilalim ng guhit may nakasulat. Masarap ang tsokolate, pero mas masarap kapag may kasabay. Hindi kumibo si Leia. Pero sa kanyang mata, may munting kislap. Bakit mo to dinagdagan? Tanong niya. Siguro kasi, napansin ko, hindi lang pala ang ulan ang hinahanap ko. Hindi lang din ang tsokolate. Kundi yung pakiramdam na may kasama akong tahimik, na nauunawaan ako. Tahimik si Leia, pero ang kanyang puso ay parang nilalagyan ng mainit na tsokolate. Marahan, malambot, masarap sa loob. Kinabukasan, hindi umulan. Maliwanag ang araw. Pero bumalik si Alvin. May dala siyang maliit na kahon. Binuksan ito ni Leia. Sa loob, may bagong tasa. Puti, may nakapinta sa gilid. Tasa para sa tagaraw. Para kahit hindi umulan, may dahilan ka pa rin para magluto ng tsokolate, sabi ni Alvin. Ikaw, babalik ka pa rin ba kahit maaraw? Tulad ng tsokolate, Leia, hindi ko na kailangan ng dahilan para bumalik. Dumaan pa ang ilang araw. Ulan, araw, ulap, hangin. Pero pareho pa rin ang ginagawa nila. Tahimik na pagsasama. Tahimik na damdamin. Walang pagmamadali. Walang tanungan kung tayo na ba? Walang anong label natin. Basta kapag hapon,
Magkasama sila sa gitna ng amoy tsokolate at patak ng ulan. Isang araw, nagluto si Leia ng tsokolate kahit hindi umuulan. "Bakit ngayon ka nagluto?" tanong ni Alvin. "Wala lang, namiss ko ang lasa." "Sigurado ka bang tsokolate lang ang namiss mo?" Ngumiti si Leia. "Oo, tsokolate." "At ikaw?" Tumahimik si Alvin. Tiningnan niya si Leia. Banayad, walang halong drama, walang luha, pero sapat na ang salita para maramdaman ang init ng damdamin. Hinawakan niya ang tasa ng tsokolate. "Alam mo ba, Leia, may mga bagay sa mundo na hindi mo agad mauunawaan. Pero kapag nalasahan mo, mararamdaman mo agad kung tama. At sa araw na yon, kahit walang ulan, kahit maliwanag ang langit, may dalawang pusong tahimik na nagkakaintindihan. Sa gitna ng mainit na tsokolate, sa ilalim ng araw, sa pagitan ng mga ngiti, isang linggo ang lumipas. Tahimik pa rin ang hapon. Maulap, pero walang ulan. Mainit pa rin ang tsokolate, pero may kakaiba. Si Alvin ay tahimik. Parang may iniisip. Hindi siya tulad ng dati. Walang bawang tinapay. Walang dalang guhit o tasa. Tahimik lang siya habang umiinom ng tsokolate. Napansin ni Leia. "May iniisip ka ba?" Simpleng tanong. Walang pilit. Walang pangungulit. Tumango si Alvin. "May offer sa akin." "Offer?" "Work. Sa ibang probinsya. Malayo." Tahimik si Leia. Hindi agad nakasagot. "Matagal ka ba roon?" Tanong niya sa huli. 6 na buwan, baka higit pa." Walang sumagot. Tanging hangin lang ang gumalaw sa pagitan nila. Hindi masakit ang pakiramdam, pero may bigat. Parang tsokolating matagal na hindi hinahalo. Kinabukasan, umulan. Bumalik si Alvin. Basang balikat. Tulad ng dati. Pero ngayon may dala siyang envelope. Inabot niya ito kay Leia. Sa loob ay may guhit. Si Leia, nakaupo sa ilalim ng puno. May hawak na tasa. At sa tabi ng puno, may bakanting upuan. Sa ilalim ng guhit ay nakasulat, "Pwedeng wala ako sa tabi mo, pero ang upuang ito, para lang sa akin. Kung okay lang sa'yo, babalikan ko." Hindi nagsalita si Leia. Tiningnan lang niya si Alvin. Tahimik. Pero sa loob niya, may halong lungkot at saya. Nalulungkot dahil mawawala si Alvin. Pero masaya dahil hindi ito paalam. Ito ay pangako. Bago umalis si Alvin, bumalik siya isang hapon. "Alis ko na bukas?" sabi niya. "May dala ka?" tanong ni Leia. Tumango si Alvin. May hawak siyang maliit na papel. Sa papel may bagong guhit, ang tasa ng tsokolate. Pero may 2 kutsara. At sa tabi nito, may sulat. "Ipagpatuloy mo ang pagluluto. Balang araw, sabay ulit tayong hihigop." Tumango si Leia. "Sigurado akong mainit pa rin ito pagbalik mo," sagot niya. Nagkatinginan silang dalawa. Walang yakapan, walang luha, pero punong-puno ng pangunawa ang pagitan nila. Sapat na ang mga ngiti, sapat na ang katahimikan, sapat na ang tsokolate. Lumipas ang mga araw. Nawala na si Alvin sa hapon, pero hindi nawala sa alaala ni Leia. Patuloy siyang nagluluto ng tsokolate. Kahit mag-isa, kahit walang Alvin, kahit walang ulan. May araw na tila walang lasa ang tsokolate. May araw namang sapat ang amoy para mapangiti siya. At sa bawat tasa, naroon pa rin ang isang kutsarang nakatabi para kay Alvin. Minsan, may mga batang dumarating sa kanyang maliit na tindahan. "Ate Leia, pa-tsokolate." Naghahain siya, may ngiti. At sa loob-loob niya, may damdaming hinog sa pasensya. Isang hapon, makulimlim ang langit, tila uulan. At habang pinakukuluan niya ang tsokolate, may narinig siyang tunog ng kotse. Hindi siya agad lumingon, pero ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagpasok ng pinto, may lalaking may dalang bagong tasa. Puti, at may guhit ng 2 tao, magkatabi.
May tig-isang tasa. Leia, tawag ng pamilyar na tinig. Hindi ko na matiis ang lasa ng tsokolate sa isip ko. Lumingon si Leia, si Alvin. Nakangiti, basa ang balikat, at may dalang candy na may lasang mint. Paborito niya. Tumawa si Leia. Hindi malakas, hindi pabiro. Totoo. Kumusta ang trabaho? Tanong niya. Maayos, pero laging may kulang tuwing hapon. Umupo si Alvin. Walang sinayang na sandali. At si Leia, inabot ang tasa ng tsokolate. Mainit pa rin, mabango. At ngayong magkasama na ulit sila, masarap ulit. Simula nang bumalik si Alvin, naging mas tahimik, pero mas magaan ang bawat hapon. Hindi sila palaging nagkukwentuhan. Madalas, tahimik lang silang nakaupo. Si Alvin, gumuguhit pa rin. Si Leia, patuloy sa pag-init ng tsokolate. Minsan, sabay silang nagtitimpla. Minsan, si Leia lang. Pero laging sabay ang paghigop. Isang hapon bumuhos ang ulan. Malamig ang paligid. Mahangin. Pero sa loob ng maliit na tindahan ni Leia, mainit pa rin. Namiss ko ang ganitong hapon, sabi ni Alvin, habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang alin? Tanong ni Leia. Yung simpleng wala tayong ginagawa, pero parang ang dami nating nararamdaman, tumango si Leia. Ito ang ulan na hindi basa, kundi nagpapainit sa damdamin. Pagkatapos ng isang buwang balik ni Alvin, nagdesisyon silang ayusin ang lumang parte ng tindahan ni Leia. Ginawa nilang maliit na reading nook. May mesa, may silya, may munting shelf na puno ng lumang libro at sketches ni Alvin. May sign sa itaas. Pwede kang magbasa, magpahinga, at uminom ng tsokolate. At sa ilalim, maliit na sulat ni Leia. Libre ang ngiti. Pero hindi namin tatanggihan kung may baong kwento ka. Sa bawat ulan, may bagong bisita. Minsan bata, minsan matanda, minsan magkasintahan, minsan taong naglalakad lang at naghahanap ng init. At sa bawat tasa ng tsokolate, naroon si Leia, si Alvin. Tahimik silang naglilingkod ng init at taliwalas. Isang gabi, habang mahina ang ulan, sinabi ni Alvin, naalala mo nung una tayong nagkita? Oo, sagot ni Leia. Basang-basa ka nun, tumawa si Alvin. At hindi mo pa rin ako pinapasok agad. Napangiti si Leia. Takot kasi ako sa taong biglang dumarating. Tapos ngayon, mas natatakot akong mawala ka bigla. Humigop si Alvin ng tsokolate. Tahimik, mabagal. Huwag kang mag-alala. Kahit saan ako magpunta, may parte ng puso kong naiwan dito. Sa tindahan, sa tasa, at sayo. Niyakap ni Leia ang tasa. Walang salita. Pero ramdam ang bawat salita na hindi na kailangang sabihin. Lumipas ang mga buwan. Mas maraming taong napapadaan. Ang tsokolate ni Leia ay tila naging alamat na sa baryo. At ang sketches ni Alvin, naging koleksyon ng tahimik na pag-ibig. Pero kahit abala sila, hindi nila nakakalimutan ang dahilan ng lahat. Isang hapon ng ulan, isang tasa ng tsokolate, isang pagkakakilala na tahimik pero totoo. Minsan, may lalapit na estranghero. Totoo bang dito nagsimula ang ulan at tsokolate? At si Leia, palaging nangumingiti. Simpleng kwento lang, walang masyadong drama, pero mainit. At si Alvin, palaging may dagdag. Kwento ito ng dalawang taong hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng taong kaya mong tabihan kahit walang salita. Basta may tasa, may ulan, at may damdaming hindi kumukupas. Sa dulo ng araw, palaging may natitirang tsokolate sa kaldero. Sabi ni Leia, para sa mga kwentong hindi pa tapos. At si Alvin, palaging gumuguhit sa papel. Mga sandaling simpleng-simple, pero puno ng puso. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa isang maliit na baryo, at marinig mo ang tunog ng ulan, at maamoy mo ang tsokolate na kakaibang bango, pumasok ka, umupo,
Humigop ng dahan-dahan dahil baka sa bawat higop mo, makaramdam ka rin ng tahimik na pagmamahal tulad ng kina Lea at Alvin. Dito na natatapos ang ating kwento. Sana'y nakatulong ang kwentong ito upang pakalmahin ang iyong isipan at painitin ang iyong puso kahit pa maulan sa labas. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating pagsasama sa mga pampatulog stories. Hanggang sa muli, matulog ka na ng mahimbing at kung uulan man sa panaginip mo, sana may kasama kang tasa ng tsokolate at isang pusong marunong magmahal ng tahimik. Tapos na ang unang kwento, ngunit ang gabi ay may panibago pang lihim na ibubunyag. Tara, ililipat natin ang ating mga iniisip sa isa pang mundo ng mga pangarap. Tahimik ang gabi. Ang hangin ay marahang dumadampi sa mga dahon ng palay. At sa malayo, ang huni ng mga kuliglig ay tila awitin ng katahimikan. Ngayong gabi, isantabi mo muna ang pagod, ang mga iniisip, at ang mga alalahanin ng araw. Huminga ng malalim, at hayaan mong dalhin ka ng kwento sa gitna ng bukirin, kung saan ang pag-ibig ay hindi binibiglas ng salita, kundi nararamdaman sa bawat patak ng ulan, sa bawat ihip ng hangin, at sa bawat tibok ng pusong marunong maghintay. Tahimik ang baryo ng San Isidro tuwing madaling araw. Walang ibang maririnig kundi ang huni ng mga ibon, ang marahang paghuni ng puliglig, at ang banayad na hampas ng hangin sa mga dahon ng palay. Sa ibabaw ng mga tanim, kumikintab ang mga butil ng hamog na parang mga mumunting bituin na bumaba mula sa langit upang magpahinga sa lupa. Sa gitna ng tanawing iyon, dahan-dahang naglalakad si Lina. May dalang maliit na basket ng palay. Nakaayos ang kanyang buhok sa simpleng tali at sa bawat hakbang niya sa pilapil, sumasabay ang pag-ikot ng araw sa silangan. Ang bawat hinga niya ay may kasamang halimuyak ng sariwang lupa. Isang amoy na kay tagal na niyang nakasanayan. Amoy na nagpapaalala sa kanya ng tahanan, ng pamilya, at ng mga alaala ng kanyang ina. Mahina siyang napangiti habang tinatanggal ang isang tuyong dahon sa gilid ng pilapil. Parang kahapon lang, ako ang tinuturuan ni nanay kung paano magtanim. Bulong niya sa sarili. Sa tuwing bumabangon siya ng 5:00 ng umaga, tila naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ina. Banayad, may lambing, at palaging may kasamang tawa. Ngunit ngayong siya na lang at ang kanyang amang si Mang Delfin ang naiwan sa bahay. Ang mga alaalang iyon ay nagsisilbing init sa malamig na umaga. Habang abala sa pagsasaayos ng mga pananim, napatingala si Lina. Ang langit ay mapusyaw na asul at ang araw ay unti-unting lumulutang mula sa ulap. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang figura, ang binatang naglalakad sa gilid ng palayan. May dala itong sako sa balikat at isang lumang sombrero sa ulo. Hindi niya agad nakilala, kaya pinanood niya lamang ito mula sa malayo. Nang makalapit, napansin niya ang mga bagong mukha ng lalaki. Tila baguhan sa baryo, ngunit may kabaitang mababasa sa mga mata. Sandali silang nagtagpo ng tingin. Hindi nagsalita si Lina, ngunit bahagyang tumango ang binata na parang pagbati. Tumango rin siya at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Siguro, siya yung sinasabing bagong lipat sa baryo. Bulong ni Lina sa sarili. Naalala niya ang sabi ng kapitbahay na may binatang anak daw si Mang Isko, ang kamag-anak ng kanilang barangay kapitan na dumating mula sa kabilang bayan. Tahimik daw, pero mahusay sa pagtatanim. Walang masyadong nakakaalam tungkol sa kanya, maliban sa kanyang pangalan, Karding.
Nang umalis ang binata, napansin ni Lina ang mahinang kaluskos ng hangin sa mga dahon ng palay. Tila ba nakikinig ang paligid? At may lihim na ibinubulong ang bukirin na siya lamang ang nakaririnig. Tahimik siyang naupo sa gilid ng pilapil. Pinagmamasdan ang mga patak ng hamog na unti-unting naglalaho sa init ng araw. Ang buhay talaga. Parang hamog lang. Mahina niyang wika. Sandaling maramdaman. Tapos mawawala rin kapag sumikat ang araw. Habang nakaupo, tinanaw niya ang malawak na bukid. Ang mga tanim ay unti-unti nang bumubunga. At sa bawat kumpol ng palay ay tila may kasamang pangarap ng bawat pamilya sa baryo. Ang bukid ay hindi lang lupa para sa kanila. Ito'y alaala, tahanan, at saksi ng bawat luha at ngiti ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng araw. Sa di kalayuan, muling sumilip si Karting. Tila sinasadya niyang dumaan malapit sa lugar ni Lina, ngunit hindi niya ito nilapitan. May dala siyang isang maliit na supot ng binhi at tila nagmamasid sa paraan ng pagtatanim ng mga tao roon. Nang sandaling iyon, nagtagpo na naman ang kanilang mga mata. Mabilis, tahimik, at walang salita. Subalit may kung anong kakaibang pakiramdam na dumaloy sa dibdib ni Lina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kilig sa hangin o kung bakit parang huminto sandali ang paligid. Siguro dahil matagal na rin siyang hindi nakaramdam ng ganitong uri ng katahimikan. Yung payapang hindi nakakaantok, kundi nakakaaliw. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na nag-aalmusal ng kape at tinapay. "Anak, kanina ka pa?" tanong ni Mang Delphin habang pinupunasan ng mesa. "Opo, Tay. Maaga lang po akong nagdilig," sagot ni Lina. Sabay ng ngiti. "May nakita po akong bagong mukha doon, sa may dulo ng palayan. Baka po yung sinasabi nilang Karding." Tumango ang matanda. "Oo, anak. Mabait daw yung binata. Nagpunta rito kahapon, nagpakilala. Gusto raw tumulong sa mga taniman habang di pa nagsisimula ang tag-ani." Tahimik lang nang umiti si Lina. Hindi niya alam kung bakit, pero parang naging mas maganda ang umaga niya. Habang sumisimsim siya ng mainit na kape, sumilip ang sinag ng araw sa bintana. Tumama sa kanyang mukha at pinangiti siya ng buong puso. Lumipas ang mga oras. Muling bumalik si Lina sa bukid upang mag-ani ng ilang halaman. Sa di kalayuan, naririnig niya ang banayad na tunog ng gitara. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, pero malinaw ang bawat tugtugin. Simple, malambing, at tila may halong lungkot. Napatingin siya sa direksyon ng dulo ng pilapil. Si Karding pala, nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Marahang tumutugtog habang nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa mga kwerdas. At ang awitin ay tila hinabi mula sa hangin ng umaga. Hindi man niya alam ang pamagat, ngunit ramdam niya sa bawat nota ang mga salitang hindi binabanggit. Pag-asang muling mabubuhay at damdaming matagal nang natulog. Habang naglalakad pa uwi si Lina, sumulyap siya muli kay Karding. Ang gitara ay patuloy na tumutugtog at ang hamog sa paligid ay unti-unting naglalaho. Ngunit sa puso ni Lina, may bagong hamog na nabuo, isang pakiramdam na hindi basta nawawala kapag sumisikat ang araw. Isang damdamin na parang liwanag ng umaga sa gitna ng palayan. Banayad, tahimik, at may kasamang pangako ng bagong simula. Mainit-init pa ang araw nang magsimulang lumubog sa kanluran. Ang mga ibon ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga pugad, at ang mga batang kanina'y naglalaro sa gilid ng kalsada ay nagsimula ng mag-uwian. Ang hangin sa baryo ng San Isidro ay tila humina, parang sinasadya nitong magpahinga.
gaya ng mga taong pagod sa maghapong trabaho sa bukid, sa ilalim ng punong mangga, sa tapat ng lumang kubo ni Mang Isko. Nakaupo si Karding. Nakahilig siya sa puno. May hawak na lumang gitara na halatang pinaglumaan na ng panahon. May bitak na ang kahoy at ang mga kuwerdas ay medyo kinakalawang na. Ngunit sa kamay ni Karding, tila nabubuhay itong muli. Ang bawat nota ay marahang umaalon sa hangin. Simpleng tugtugin lamang, ngunit may lambing na hindi madaling ipaliwanag. Sa di kalayuan, si Lina ay naglalakad pa uwi. May dalang maliit na basket ng mga tanim na gulay. Ang araw ay lumulubog na, at ang langit ay nagkukulay kahel. Nang marinig niya ang pamilyar na tugtog ng gitara, napahinto siya sa paglalakad. Parang narinig na niya iyon dati. Ang parehong tugtog na narinig niya isang umaga habang naglalakad sa palayan. Ngayon, mas malinaw na, mas may damdamin, mas malapit. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang makita niyang si Karding nga ang tumutugtog. Tahimik lang siyang tumayo sa di kalayuan. Pinakikinggan ang musika. Ang mga daliri ni Karding ay marahang dumudulas sa kwerdas, at ang bawat tono ay tila dumadaloy kasabay ng simoy ng hangin. Hindi nagtagal. Napansin ni Karding ang presensya ni Lina. Ngumiti siya ng mahina at sandaling huminto sa pagtugtog. "Pasensya na," sabi niya. "May kababaang loob. Baka po maingay ako," umiling si Lina. "Hindi. Maganda nga po ang tugtog ninyo. Parang kanta ng hangin." Napangiti si Karding, bahagyang tumingin sa malayo. "Matagal na rin po akong hindi tumutugtog," sagot niya. "Noong bata pa ako, lagi akong pinapatugtog ng nanay ko tuwing hapon. Pero mula nang lumipat kami rito, hindi ko na masyadong nagagawa." Tahimik si Lina sandali, nakatingin sa mga butil ng araw na kumikislap sa mga dahon. "Siguro po, ngayon ang tamang panahon para tumugtog ulit," mahina niyang sabi. "Ang ganda ng hapon. Parang bagay sa musika ninyo." Umupo si Lina sa damuhan, hindi kalayuan kay Karding. Ang pagitan nila ay ilang hakbang lang, ngunit tila napakalapit ng kanilang mga puso sa sandaling iyon. Nagpatuloy si Karding sa pagtugtog. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at tila hinahayaang ang hangin ang magdala ng bawat himig. Walang salita, walang usapan, tanging tugtugin at katahimikan ng dapitapon. Sa bawat kaskas ng kwerdas, may kasamang damdaming hindi masabi, at sa bawat pagtama ng hangin sa buhok ni Lina, may mga alaalang tila biglang nabubuo. Mga alaala ng mga panahong may tumutugtog din sa kanilang bahay noong bata pa siya, bago pa man lumisan ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Karding. "Tapos na po," sabi niya, sabay ngiti. "Ang ganda," tugon ni Lina, halos pabulong. "Ano po ang pamagat nun?" Umiling si Karding. "Wala po. Ginawa ko lang habang tumutugtog. Kung minsan kasi, mas madaling magpahayag ng damdamin sa tugtog kaysa sa salita." Tumango si Lina. "Tama po kayo. Parang ang mga paalay, hindi nagsasalita, pero alam mong buhay. Alam mong may damdamin. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. May kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi nakakailang, kundi payapa. Ang ganitong klaseng katahimikan ay bihira lang maranasan ni Lina. Karaniwang puno ng ingay ang paligid, ng tawanan at sigawan ng mga bata, ng kwentuhan ng mga matatanda. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang katahimikan. Parang yakap ng kalikasan. Lumipas ang ilang minuto at nagsimulang bumuhos ang ambon. Unay patak-patak lang hanggang sa tuluyang umulan ng marahan. Tumakbo si Lina papunta sa kubo
At si Carding naman ay agad na sumunod. Hawak ang kanyang gitara. Nang makarating sila sa loob, nagtawanan sila habang pinupunasan ang kanilang mga braso. Lagi na lang akong nasasabayan ng ulan, biro ni Lina habang humihinga ng malalim. Siguro sinusundan ka talaga ng ulan, sagot ni Carding na may ngiti. Baka gusto kanyang bantayan. Napangiti si Lina. At sa unang pagkakataon, nakitang nakangiti rin si Carding ng buong puso sa liwanag ng dapit hapon na sinasabayan ng ulan. May kung anong mainit sa loob ng kubo. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa presensya nilang dalawa. Tahimik na tumugtog muli si Carding. Ngayon, mas banayad, mas mabagal. Ang tugtog ay tila pakikipag-usap sa ulan, at bawat patak sa bubong ay sumasabay sa ritmo. Habang nakikinig si Lina, napapikit siya, parang tinatangay ng musika. Nararamdaman niya ang bawat nota sa kanyang dibdib, magaan, maramdamin, at puno ng pag-asang hindi niya maipaliwanag. Pagkaraan ng ilang minuto, tumigil si Carding at sabay silang nakinig sa ulan. Ang ganda po ng tugtog. Kapag may ulan, sabi ni Lina, halos pabulong. Oo, sagot ni Carding. Para bang tinutulungan ka ng langit na ilabas ang nararamdaman mo. Nagkatinginan silang muli, at kahit walang salitang lumabas, sapat na ang mga mata nila upang magpahayag ng lahat. Habang papalakas ang ulan, nakadama si Lina ng kakaibang kapanatagan. Sa simpleng gabi, sa gitna ng amoy ng basang lupa at tunog ng gitara, tila unti-unti siyang nagigising sa damdaming matagal nang natutulog. Hindi niya alam kung anong tawag dito. Paghanga, siguro, o marahil ay simula ng pag-ibig. Ngunit hindi iyon kailangang madaliin. Dahil gaya ng mga tanim sa palayan, ang mga damdamin ay dapat munang diligan ng panahon bago mamulaklak. At sa gabing iyon, habang bumabagsak ang ulan sa mga bubong, sa piling ng isang binatang may dalang gitara, natutunan ni Lina ang isang bagay, na minsan, ang katahimikan ay musika rin, at ang mga mata ay marunong ding umawit kahit walang salita. Nagsimulang bumigat ang langit isang hapon sa gitna ng anihan. Ang mga ulap ay tila dahan-dahang lumulubog sa pagitan ng mga bundok, at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa na matagal nang inaasam ng mga palay. Si Lina ay nakaupo sa gilid ng kubo. May hawak na tasa ng mainit na salabat. Mula sa malayo, tanaw niya si Carding na abala pa rin sa pagsisilo ng mga natitirang tangkay ng palay. Baka abutin ka ng ulan, tawag niya. May halong pag-aalala. Ngumiti si Carding, ngunit di siya sumagot. Tumango lamang ito, saka muling yumuko, para bang sinasadya niyang patagalin ang oras. At sa sandaling iyon, bumagsak ang unang patak ng ulan. Hindi iyon marahas, hindi rin bigla. Tila mga daliring marahang kumakatok sa bubong. Nang pawid, nag-aanyaya ng katahimikan. Pasok na, Carding, muling tawag ni Lina. Sa wakas, lumapit ang binata. Bitbit ang lumang gitara na nakasuksok sa balikat. Nang makapasok siya sa kubo, sabay silang napangiti. Magkatapat, may bahagyang kaba sa hangin, may halong hiya at saya. Kaya umupo si Carding sa may sulok. Pinunasan ang buhok, saka marahang tinugtog ang gitara. Ang tunog ay malambing, parang mismong ulan na bumubuhos sa bubong. Ang ganda ng tugtog mo, sabi ni Lina, habang nakatingin sa labas. Pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan sa mga dahon ng saging. Luma na ito, sagot ni Carding. Pero kapag umuulan, parang may ibang tunog. Parang may kwento rin ang bawat nota. Napangiti si Lina. Anong kwento? Yung kwento ng mga taong tahimik lang, pero may itinatagong nararamdaman.
Napatingin si Lina sa kanya. May kakaibang lambing sa boses ni Karding. Parang bawat salitang binibitawan niya ay may dalang hiwaga. Parang ikaw, dagdag pa ni Lina. Sabay tawa tahimik. Pero parang ang dami mong iniisip. Siguro, sagot ni Karding. Nakatingin sa kanya. May mga bagay kasing mas madaling itugtog kaysa sabihin. Natahimik silang pareho. Sa pagitan ng patak ng ulan at ng marahang tunog ng gitara, tila may musikang tanging silang dalawa lang ang nakaririnig. Lumipas ang ilang minuto at nagsimulang humina ang ulan. Humikit si Lina, pinakinggan ang paligid. Ang pagpulog sa malayo, ang tunog ng tubig na dumadaloy sa kanal, at ang mga nota ni Karding na tila lumulutang sa hangin. Alam mo, sabi ni Lina sa banayad na tinig, kapag umuulan, naaalala ko ang tatay ko. Lagi niyang sinasabi, ang ulan ay paalala na kahit ang langit, marunong ding umiyak. Ngumiti si Karding. Tama siya. Minsan kailangan ding umulan para mabura ang mga alikabok sa puso. Napayo ko si Lina. May isang patak ng ulan na dumauso sa bintana. Tila sumabay sa bigat ng kanyang iniisip. Minsan, gusto ko ring umiyak. Pero baka wala namang makaintindi. May makaintindi, sabi ni Karding. Halos pabulong. Basta marunong kang makinig sa ulan. Napatingin si Lina sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang ngiti. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa bawat salitang sinasabi ni Karding, parang gumagaan ang loob niya. Tahimik silang pareho. Si Karding ay patuloy lang sa pagtugtog, habang si Lina naman ay unti-unting nasasanay sa presensya ng binata. Ang ulan ay naging saksi sa mga titig na hindi maipaliwanag, sa mga ngiting may lihim, sa mga pusong unti-unting nagigising. Hindi ka ba uuwi? Tanong ni Lina nang mapansin niyang lumalim na ang gabi. Dito na lang muna ako, sagot ni Karding. Baka bumuhos ulit. At saka, gusto kong marinig mo itong bago kong kanta. Kumunot ang noo ni Lina, ngunit di na siya umangal. At nang simulan ni Karding ang pagtugtog, tila huminto ang paligid. Sa gitna ng ulan, may mga salitang di ko masabi. Sa bawat patak, pangalan mo ang aking sinasambit. Kung sakaling marinig mo, huwag kang matakot. Dahil sa bawat ulan, puso ko ang umaawit. Tahimik na nakinig si Lina. Ang boses ni Karding ay banayad, halos bulong. Ngunit bawat linya ay tila dumadaloy sa kanyang dibdib. Nang matapos ang kanta, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang huling pagpatak ng ulan at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa kubo. Para kanino yon? Tanong ni Lina, pilit pinipigilan ng ngiti para sa isang taong marunong makinig. Sagot ni Karding. At doon, tila may kakaibang init na dumaloy sa puso ni Lina. Parang unti-unti nang natutunaw ang mga alaalang matagal niyang ikinubli. Habang lumalalim ang gabi, ang ulan ay tuluyang tumigil. Ang mga palay sa labas ay kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang mga palaka ay muling nagharana. Sa kubong iyon, dalawang kaluluwang minsan ang nagkasalubong sa gitna ng tahimik na palayan. Ngayon ay tila sabay na humihinga sa iisang himig. At bago siya pumikit, marahan niyang sinabi, Karding, kapag umuulan ulit, pwede ba? Dito ka ulit tumugtog. Tumangulang ang binata, sabay ngiti. At kapag umaraw naman, sabi niya, pwede ba? Sabay tayong maglakad sa palayan? Ngumiti si Lina. Siguro, sagot niya, kapag handa na ulit ang puso kong ngumiti. Sa labas, bumalik ang katahimikan. Ang ulan ay tumigil. Ngunit ang musika ng gabing iyon ay nanatili, nakatago sa mga palay, sa hangin,
At sa dalawang pusong nagsisimulang magbukas, dahan-dahan, gaya ng araw na muling sisikat pagkatapos ng ulan. Lumipas ang ilang araw mula nang umulan sa palayan. Muling nagliwanag ang langit at ang araw ay tila mas banayad ang sikat. Hindi mainit, kundi nakakaaliw sa balat. Parang yakap ng kalikasang marunong magpahinga. Si Lina ay nasa gitna ng bukirin, nakasuot ng sahya at may panyong nakatali sa ulo. Dala niya ang maliit na basket ng mga sariwang gulay. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga pilapil, naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang malambing na pagaspas ng hangin. Ang lahat ay tila payapa. Wala na ang ulan, ngunit naiwan ang sariwang amoy ng lupa at ang mga alaalang dala ng gabing iyon. Lina, tawag ni Karding mula sa kabilang bahagi ng palayan. May dalang gitara pa rin ang binata, ngunit ngayon ay may nakasabit na maliit na banig sa kanyang balikat. Ang aga mo, sabi ni Lina. Nakangiti. Hindi pa nga tapos ang araw. Mas maganda yung ganito, sagot ni Karding. Tahimik. Tapos may hangin pa. Umupo silang dalawa sa lilim ng punong mangga. Sa di kalayuan, tanaw nila ang mga palay na unti-unting sumasayaw kasabay ng simoy ng hangin. Tahimik silang sandali. Si Karding ay marahang tinugtog ang gitara. At si Lina naman ay nakatingala. Pinagmamasdan ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. Ang ganda ng araw ngayon, sabi ni Lina. Oo, tugon ni Karding. Parang nagpapahinga ang mundo. Tumingin si Lina sa kanya. Karding. Salamat noong umulan. Hindi ko na sana akalain na may makikinig pa sa mga kwento ko. Ngumiti ang binata. Lahat ng tao may kwento, Lina. Minsan, kailangan lang ng tamang hangin para marinig. Nagpatuloy siya sa pagtugtog. Banayad, parang awitin ng hapon. Alam mo, dagdag pa ni Karding, kapag dumadaan ang hangin, minsan dala nito ang mga salitang hindi natin masabi. Parang, tanong ni Lina, parang yung salitang gusto mong sabihin pero natatakot ka na payuko si Lina. May mga ganun nga. Halimbawa, tanong ni Karding. Nakangiti. Ngumiti si Lina, pero umiwas ng tingin. Halimbawa, gusto mong sabihing masaya ka kapag kasama mo ang isang tao, pero baka isipin niya kung ano na lang ang ibig sabihin nun. Tila natigilan si Karding. Dahan-dahan niyang itinigil ang pagtugtog, saka tumingin kay Lina. Baka naman hindi niya kailangang isipin, sabi niya. Baka maramdaman na lang niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang salita, wala nang pag-aalinlangan. Ang hangin ay marahang dumaan sa pagitan nila. Tila siya na mismo ang nagdadala ng pag-amin na di kayang bigkasin ng mga labi. Lumipas ang ilang sandali. Muling tumugtog si Karding. At sa bawat nota ng kanyang gitara ay tila may kasamang damdaming pilit niyang ikinukubli. Si Lina na may tahimik lang na nakikinig. Nakapikit. Hinahayaang yakapin ng hangin ang bawat salitang di nila kayang sabihin. Sa di kalayuan, nagsimulang maglubog ang araw. Ang langit ay naging kulay ginto at kahel. At ang mga anino ng palay ay tila kumikindat sa kanilang dalawa. Ang bilis ng araw, sabi ni Lina. Kapag maganda ang kasama, laging mabilis, sagot ni Karding. Ngumiti si Lina, marahan. Halos di marinig ang kanyang tawa. Baka yan ang sinasabi ng hangin. Biro niya. Baka nga, sagot ni Karding. Nakangiti rin. Baka sinasabi niyang may pag-ibig na tumutubo kahit sa gitna ng palayan. Tahimik silang pareho. Sa pagitan ng mga nota ng gitara at huni ng mga ibon, ang mundo ay tila huminto. At bago tuluyang lumubog ang araw,
Marahang sinabi ni Lina, "Karding, kapag dumating ulit ang ulan, gusto kong marinig ulit yung kanta mo. Basta't ikaw ang makikinig." Sagot ni Karding, "Kakantahin ko kahit buong gabi." At sa huling hinga ng araw, bago tuluyang lamunin ng dapit hapon ng bukirin, ang hangin ay marahang dumaan. Dala ang mga salitang di man narinig, ay ramdam ng dalawang pusong marunong maghintay. Lumipas ang maraming araw mula nang ang hangin ay magdala ng mga salitang hindi nila masabi. Sa mga sumunod na umaga, tila mas naging masigla ang paligid ng palayan. Mas matingkad ang berdeng kulay ng mga tangkay. Mas malambing ang huni ng mga ibon. At mas madalas ang pagbisita ni Karding sa kubo ni Lina. Hindi na siya basta bisita lamang. Siya na ang tumutulong mag-igib ng tubig, magtali ng mga sako ng palay, at minsan pa nga'y nagigiling ng kape habang naghihintay ng pagsikat ng araw. Si Lina naman ay natutong tumawa ng mas madalas. Wala nang bigat sa kanyang mga mata, at ang bawat ngiti niya ay tila bagong umagang sumisikat sa puso ni Karding. Isang umaga, habang sila ay sabay na nag-aalmusal sa labas ng kubo, nagsimulang humuni ang isang maya sa tuktok ng kawayan. "Tingnan mo," sabi ni Lina. "Parang masaya siya." "Oo," sagot ni Karding. "Kasi siguro may kasama siyang kumakain ng pandesal." Natawa si Lina. "Ikaw talaga." Ngumiti si Karding, pero ang mga mata niya ay seryoso, malambing. "Lina," mahina niyang sabi, "minsan iniisip ko, paano kung ang pag-ibig ay parang palay?" Napatingin si Lina. "Palay?" "Oo," sagot niya. Tahimik lang habang lumalago. Hindi nagmamadali. Hindi kailangang ipagsigawan. Basta araw-araw. Dinidiligan ng panahon at ng malasakit. Tahimik si Lina. Pinagmasdan niya ang mga palay sa di kalayuan. Nakayuko, nangingintab sa liwanag ng araw at tila nagdiriwang ng tahimik. "Tama ka," sabi niya. "Ang tunay na pag-ibig, hindi kailangang ipagmalaki. Mararamdaman lang." Napatigil si Karding sa pagtitig. Ang simoy ng hangin ay tila naging mabagal at ang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Marahan niyang inilapag ang gitara, tumayo, at lumapit kay Lina. "Lina," sabi niya, halos pabulong. "Baka dumating ang araw na kailangan kong umalis muli. Pero gusto kong malaman mo, kahit saan ako dalhin ng hangin, sa bawat tunog ng gitara ko, ikaw pa rin ang maririnig ko." Napayo ko si Lina. Nangingilid ang luha ngunit nakangiti. "Kung ganoon," sagot niya, "sa bawat umaga na maririnig ko ang hangin, iisipin kong kasama pa rin kita." Hindi nila kailangang magyakap o maghawakan. Ang kanilang mga mata pa lang ay nagsasalita na. Ang kanilang mga ngiti ay sapat na upang iparamdam ang damdamin na hindi kailanman kailangan ng magarbong salita. Lumipas ang mga linggo at dumating muli ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malungkot. Ang patak ng ulan ay tila musika. Ang bawat pagbuhos ay paalala ng gabing una nilang pinagsaluhan. Ang katahimikan, huling tinugtog ni Karding ang gitara, habang si Lina ay nakaupo sa tabi niya. Hindi na sila nagtatago ng damdamin. Tahimik lang silang nakikinig sa tugtugin ng ulan at sa himig ng pag-ibig na unti-unting umusbong sa pagitan nila. "Naalala mo pa yung sinabi mo noon?" tanong ni Lina. "Alin?" "Na ang ulan daw ay para sa mga pusong marunong umiyak." Ngumiti si Karding. "Oo, tingin ko," sabi ni Lina. "Ngayon alam ko na rin. Ang araw naman ay para sa mga pusong natutong magmahal ulit." At sa sandaling iyon, tila nagsalubong ang ulan at araw sa gitna ng langit. Nagbigay ng bahaghari sa ibabaw ng palayan. Ang mga palay ay sumasayaw sa hangin at ang kubo
ay tila sumasabay sa musika ng buhay. Tahimik lang silang dalawa. Wala nang kailangang sabihin. Sa pagitan ng pagpatak ng ulan at pag-awit ng hangin, naroon ang pag-ibig. Payak, tahimik, totoo. At sa huling pagpatak ng ulan sa araw na iyon, marahang sinabi ni Lina, "Karding, salamat sa pag-ibig na hindi kailangang pag-usapan." Ngumiti ang binata, sabay tugtog ng huling nota ng kanyang gitara. "At salamat," sagot niya, "sa pag-ibig na hindi kailangang matapos." Sa gitna ng palayan, sa ilalim ng langit na puno ng ulap at liwanag, namayani ang katahimikan, ang uri ng katahimikan na hindi nangangahulugan ng kawalan, kundi ng kapayapaang dulot ng pusong marunong magmahal ng tahimik. Tahimik na ang palayan, ang ulan ay tumigil, at ang buwan ay muling sumilip sa langit. Ang kwento ni Lina at Karding ay paalala na ang pag-ibig minsan hindi kailangang ipagsigawan. Sapat na ang katahimikan at ang pusong marunong makinig. Ito na ang huling kwento ngayong gabi. Isang mumunting paalala ng kapayapaan at kabutihan. Pumikit ka na, huminga ng malalim, at hayaan mong ang huni ng kwentong ito ang maghatid sa iyo sa mahimbing na pagtulog. Bago ka pumikit at tuluyang mahimbing, samahan mo muna ako sa isang kwento. Isang kwento ng isang binatang kilala ng lahat, si Juan Tamad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya tungkol sa katamaran, kundi tungkol sa pag-ibig. Oo, kahit ang taong madalas nakahiga at nagtatago sa lilim ng puno, ay marunong ding umibig at maramdaman ang kilig. Habang unti-unti kang napapapikit, isipin mo si Juan na nakahiga sa damuhan, nakangiti, at nag-aabang ng isang pag-ibig na darating. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tanging ang kwento lang ni Juan ang iyong maririnig. Hayaan mong ang simpleng kwento ng kanyang puso ay maghatid ng lambing, ngiti, at payapa sa iyong pagtulog. Kaya huminga ng malalim, ipikit ang mga mata, at pakinggan natin ang pag-ibig ni Juan Tamad. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at tahimik na ilog, naninirahan si Juan Tamad. Bata pa lang ay kilala na siya sa kanyang kakaibang katangian, ang pagiging mahilig sa pahinga. Habang ang ibang bata ay tumatakbo sa bukid o nakikipaglaro ng tumbang preso, si Juan ay makikita mo sa lilim ng puno, nakahiga at nakatingala sa ulap na parang may hinahanap na sagot doon. "Juan, halika na at tumulong ka sa pagtatanim ng kamote," sigaw ng kanyang nanay mula sa likod bahay. Ngunit si Juan, na noon ay abala sa pagbilang ng dumadaang ibon, ay sumagot, "Nay, baka bukas na lang. Baka kasi sumakit ang likod ko kung ngayon agad." Napailing na lang ang kanyang nanay. Sanay na siya sa mga palusot ng anak niya. Sa totoo lang, hindi naman masama ang puso ni Juan. Siya ay mabait, magalang, at laging nakangiti. Ang problema lang, kapag may gawaing may kinalaman sa pawis at pagod, parang bigla siyang nagiging eksperto sa pag-iwas. Isang araw, habang ang mga kapitbahay ay abala sa paghahakot ng tubig mula sa poso, si Juan naman ay nakahiga sa bangko sa harap ng kanilang kubo. Nakapikit siya, kunwari natutulog, pero ang totoo ay iniisip niya kung saan ba mas masarap humiga. Sa banig sa loob ng bahay o sa damuhan sa ilalim ng punong mangga. Isang oras ang lumipas at hindi pa rin siya nakakapagdesisyon. Dahil dito, siya'y tinutokso ng mga kabataan sa baryo. Si Juan Tamad, isang oras nag-isip kung saan hihiga. Ngunit sa halip na mainis, natatawa lang si Juan. Kasi, sagot niya, importante ang tamang pwesto.
Baka kasi maipit ang braso ko. Sa kabila ng kanyang katamaran, may isang bagay na hindi matatawaran kay Juan. Ang kanyang pagiging kontento. Hindi niya iniinggit ang masisipag na may malalaking ani. Hindi rin siya nanghihinayang kung kaunti lang ang kinikita niya. Basta may saging sa puno, may kahanin sa palayok, at may lilim na matutulugan, masaya na siya. Ngunit may sikreto si Juan na hindi pa alam ng karamihan. Kapag siya'y mag-isa at nakatingin sa mga ulap, madalas niyang tanungin ang sarili, kung ako kaya'y magmahal, may tatanggap ba sa akin kahit ganito ako? Para bang sa likod ng kanyang katamaran, may pusong naghahanap din ng tunay na damdamin. Gusto niyang maranasan ang umibig at mahalin, kahit alam niyang baka mahirap para sa iba ang tanggapin ng kanyang ugali. Sa mga sandaling iyon, habang humahaplos ang malamig na hangin at sumasayaw ang mga dahon ng puno, hindi niya alam na malapit nang magbago ang kanyang simpleng buhay. Sapagkat sa baryong iyon, may isang bagong mukha ang darating. Isang taong magbibigay kulay sa kanyang mga antok na araw. At sa gitna ng kanyang pagkaantok, bago siya tuluyang nakatulog, nasabi niya sa sarili, siguro, baka sakali, darating din ang pag-ibig para kay Juan Tamad. At doon natapos ang araw na yun. Payapa, nakakatawa, puno ng mahimbing na hilik ni Juan. Isang umagang maliwanag, kasabay ng tilaok ng mga manok at ingay ng mga bata sa baryo. Dumating ang isang bagong mukha. Ang pangalan niya ay Maria, isang magandang dalaga na galing sa kabilang bayan. Siya ay may dalang kaunting gamit at isang basket ng mga bulaklak. Magaan ang kanyang hakbang at magiliw ang kanyang ngiti. Agad siyang napansin ng mga taga-baryo, lalo na ng mga nanay at lola. Ay, ang ganda ng bagong dalaga. Pulong ng isa. Tingnan mo, parang hindi lang maganda, masipag pa yata, sabi ng isa pang nagbubuhat ng tubig. Tama nga ang kanilang hinala, sapagkat si Maria ay hindi lang maganda, kundi kilala rin sa pagiging masikap. Maaga siyang gumigising upang magluto, naglalaba, at nag-aalaga ng hardin. Kahit saan siya dumaan, dala niya ang bango ng bulaklak na kanyang inaalagaan. Samantala, sa kabilang dako ng baryo, si Juan ay nakahiga na naman sa ilalim ng puno ng mangga. Wala siyang kamalay-malay na sa mismong araw na iyon, makikilala niya ang babaeng magbabago ng kanyang pananaw. Habang ngumunguya siya ng nilagang saging, napansin niya ang isang dalagang dumadaan sa tapat ng kanyang pinupwestuhan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang ngiti ni Maria ay tila kasing liwanag ng araw at ang kanyang tinig ay kasing lambing ng hangin. Grabe, bulong ni Juan sa sarili, parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na yata kayang matulog. Ngunit gaya ng nakasanayan, imbes na tumayo at lumapit, pinili niyang manatiling nakahiga. Kung siya ang para sa akin, bulong ni Juan habang kinakamot ang ulo, siguro siya na rin ang lalapit dito. At tila narinig ng langit ang kanyang biro, sapagkat biglang tumigil si Maria sa tapat niya. Napansin nito na nahulog ang kanyang bulaklak sa daan. At sakto, malapit ito kay Juan. Kuya, pwede mo bang abutin ang bulaklak ko? Magalang na wika ni Maria. Napamulagat si Juan. Naku po, eto na nga ba yun? Dahan-dahan siyang umupo. Parang napakahirap ng kilos at dinampot ang bulaklak. Inabot niya iyon kay Maria na may pilit ng ngiti. Eto, akin na ba? Sa'yo pala ito. Natawa si Maria. Salamat kuya. At tumuloy na siya sa paglalakad. Si Juan naman ay natigilan. Hindi niya alam kung anong naramdaman niya. Para bang biglang uminit ang hangin. At ang kanyang puso'y bumilis ang tibok. Hindi ako makapaniwala.
Sabi niya sa sarili, kahit isang bulaklak lang ang nahulog, parang buong mundo ko ang nahulog din sa kanya. Mula noon, araw-araw ay hinihintay niya ang pagdaan ni Maria. Kung dati ay mahimbing siyang natutulog sa umaga, ngayon ay nagigising siya ng maaga para lang abangan kung kailan siya dadaan. Ngunit naroon pa rin ang kanyang katamaran. Imbes na mag-isip ng paraan para makipagkilala ng maayos, ang naisip lang niya ay, siguro, kung lagi akong nakahiga dito sa ilalim ng puno, mapapansin din niya ako. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhulog sa ngiti at kabaitan ni Maria. Hindi niya alam kung paano siisimulan, pero sigurado siya sa isang bagay. Ito na ang simula ng pag-ibig ni Juan Tamad. Mula ng unang araw na makilala niya si Maria, hindi na mapakali si Juan Tamad. Kapag nakahiga siya sa ilalim ng puno, hindi na lang mga ulap ang iniisip niya, kundi ang ngiti ng dalaga. Kapag kumakain siya ng nilagang saging, parang may kakaibang tamis. At kapag nakahiga siya para matulog sa hapon, parang bigla siyang nagigising kapag naalala niya ang tinig ni Maria. Ngunit may problema. Paano ba manliligaw ang isang taong likas na tamad? Isang tanghali, kinausap siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Cardo. Juan, sabi ni Cardo, kung gusto mo talagang makilala si Maria, kailangan mong pumunta sa bahay nila. Magdala ka ng prutas o kahit gulay. Magpakitang gilas ka. Ganun ang ligawan. Ngumiti lang si Juan habang nakahiga sa banig. Cardo, hindi ba pwedeng ipadala ko na lang sa sulat ang feelings ko? Para hindi na ako mahirapan pumunta ron. Ha? Sulat lang? Paano kung hindi ka pansinin? Balik ni Cardo. Aba, kung mahal niya talaga ako, kahit sulat lang sapat na. Sagot ni Juan sabay ngiti. At iyon na nga ang ginawa niya. Gumising si Juan nang mas maaga kaysa sa nakasanayan. Ibig sabihin, 10:00 ng umaga imbes na tanghali. Umupo siya sa mesa at kumuha ng papel. Sa loob ng halos 1 oras, nagsulat siya ng sulat para kay Maria. Ganito ang laman. Mahal kong Maria, ako po ay si Juan, taga rito sa baryo. Hindi po ako masipag tulad ng iba, pero mabait naman ako at marunong mag-alaga ng saging. Kung gusto mo rin ako, dumaan ka lang sa puno kung saan ako nakahiga. Doon mo ako makikita, araw-araw. Taos-pusong Juan na madalas antukin. Matapos maisulat ang liham, tinawag niya ang isang batang naglalaro sa kanto. Oh, Totoy, pakiabot mo nga ito kay Maria. Huwag ka nang humingi ng bayad ha. Isipin mo na lang adventure ito. Nagkibit balikat si Totoy at dinala nga ang sulat. Kinabukasan, habang nakahiga si Juan sa ilalim ng puno, hindi mapakali ang kanyang puso. Iniisip niya kung babalik ba si Maria at dadaan doon. Nang dumating ang oras ng hapon, dumaan nga si Maria. May dalang basket ng gulay. Napansin niyang nakatingin si Juan at ngumiti siya ng bahagya, pero hindi nagsalita. Si Juan naman kinilig na parang nanalo sa paligsahan. Aba, ngumiti siya. Sigurado, ibig sabihin, gusto rin niya ako. Kinagabihan, kinuwento niya kay Cardo. Pare, effective ang plano ko. Ngumiti siya kanina. Napailing si Cardo. Juan, ngumiti lang yun. Hindi ibig sabihin nun ay girlfriend ka na niya. Ngunit si Juan ay puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagpadala pa siya ng isa pang sulat. Mas mahaba na ito at medyo nakakatawa. Maria, kung gusto mong malaman kung gaano kita kagusto, isipin mo na lang ang isang taong kay tamad gumalaw, pero handang gumising ng maaga para lang makita kang dumaan. Ganun kita kamahal. Ang iyong tapat, Juan, na hindi na nakakatulog kapag iniisip ka.
Nang mabasa ito ni Maria, natawa siya. Sa isip niya, napakaiba naman ng lalaking ito. Hindi nga siya masipag, pero ang totoo ng kanyang mga sulat, wala siyang paligoy-ligoy. At mula noon, nagsimulang mapansin ni Maria si Juan. Hindi pa man siya sinasagot, natutuwa siya sa pagiging totoo ng binata. Samantala, si Juan ay tuloy-tuloy ang kakaibang panliligaw niya. Kung minsan ay maghuhulog siya ng mangga sa daan, para kunwari ay may pag-giveaway. Minsan naman ay iiwan niya ang nilagang saging na may note. Para sa'yo, Maria, kasi ikaw ang matamis. Nakakatawa man sa paningin ng iba, pero sa puso ni Maria, unti-unti siyang natutuwa sa katapatan at kabaitan ni Juan. At kahit tamad siya, kahit lagi siyang nakahiga, may isang bagay na malinaw. Handa siyang maghintay, basta't si Maria ang hinihintay niya. Lumipas ang ilang linggo, at tila nagiging usap-usapan na sa buong baryo ang kakaibang panliligaw ni Juan kay Maria. Ang mga kapitbahay ay natatawa. Ang mga bata ay ginagaya ang estilo niya. At ang mga matatanda naman ay umiiling. Hindi pa ako nakakita ng nililigawan na nakahiga lang. Sabi ng isang lolo sa tindahan. Baka naman effective, sagot ng isa, habang nakatawa. Samantala, si Maria ay patuloy na natutuwa kay Juan, kahit hindi niya lantaran ipinapakita. May kakaiba kasi sa binata. Hindi siya nagpapanggap. Kung tamad siya, tatanggapin niya iyon. Kung may effort siya, nakikita mong totoo at mula sa puso. Ngunit isang araw, may dumating na balita na ikinagulo ng buong baryo. Ipinahayag ng kanilang kapitan na magkakaroon ng patimpalak sa barangay. Pinakamasipag na lalaki. Ang premyo, isang bagong kalabaw. Pati na rin isang suhpot ng bigas at isang basket ng prutas. Malaking tulong iyon para sa sino mang manalo. Narinig ito ni Juan habang nakahiga sa ilalim ng puno. Sa una, hindi siya interesado. Kalabaw? Supot ng bigas? Baka mas madali na lang humiga kaysa mag-araro. Ngunit narinig niya si Maria na kausap ang isang kapitbahay. Ay naku, hanga talaga ako sa mga lalaking masisipag. Kasi ang sipag, tanda ng tunay na malasakit sa pamilya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Juan. Sipag daw. Doon niya naisip. Kung gusto niyang mapansin ng husto ni Maria, baka ito na ang pagkakataon. Kinabukasan, lumapit siya kay Cardo. Cardo, paano ba maging masipag? Natawa ang kaibigan. Naku, Juan, hindi yan natuturo agad-agad. Pero pwede mong subukan. Simulan mo sa maliit. At nagsimula nga ang kakaibang training ni Juan. Una, tinuruan siyang magbuhat ng balde ng tubig mula poso. Ngunit sa ikatlong hakbang pa lang, hingal na siya. Ayoko na, Cardo. Parang 5 bundok na ang dinaanan ko. 3 hakbang pa lang yun, Juan, sagot ni Cardo. Habang natatawa, sunod, sinubukan nilang mag-araro. Pinahiram sila ng kalabaw ng kapitbahay. Habang humihila ang kalabaw, dapat sana ay tinutulungan ni Juan. Pero sa kalagitnaan, bigla siyang nahiga sa damuhan. Baka kasi mahilo ang kalabaw kung sabay kaming hihila. Mas mabuti, ako na lang magpahinga. Kahit ganoon, hindi siya sumuko. Kahit mabagal, kahit katawa-tawa ang itsura niya, pinilit niyang kumilos araw-araw. Minsan nagwawalis siya, pero pagkatapos ng 2 hakbang ay nakatulog habang nakasandal sa walis tingting. Minsan nagdidilig siya ng halaman, pero natulog sa tabi ng paso. At alam mo ba ang nakakatawa? Kahit nakulang ang effort niya, tuwing nakikita siya ni Maria, natutuwa ito. Hindi man siya perpekto, pero sinusubukan niya. Pulong ni Maria sa sarili. Dumating ang araw ng patimpalak.
Lahat ng kalalakihan ay abala. May nag-aararo, may nagbubuhat ng mga sako ng palay, may nagdidilig ng malawak na taniman. Ang lahat ay pawisan, seryoso, at determinado. Si Juan, aba, syempre present din, pero dahan-dahan lang siya. Habang ang iba ay tumatakbo, siya ay naglalakad. Habang ang iba ay sabay-sabay nagbubuhat ng mabibigat, siya ay nagbubuhat ng isa lang at pahinga agad. Tingnan niyo si Juan, hindi man siya panalo, pero parang enjoy na enjoy siya. Bulong ng mga manunood. At totoo nga, kasi habang lahat ay seryoso, si Juan ay may ngiti sa mukha. Kahit pawisan, kahit pagod, masaya siyang ginagawa iyon dahil nasa isip niya si Maria. At doon niya naisip, siguro ito ang aral ng sipag. Hindi para ipakita sa lahat na magaling ka, kundi para ipakita sa taong mahal mo na kaya mong magsikap para sa kanya. Dumating ang huling araw ng patimpalak. Ang buong baryo ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza. May mga banderitas na nakasabit, may nagbebenta ng bibingka, at may mga batang tumatakbo sa paligid. Ang lahat ay sabik na sabik malaman kung sino ang magiging pinakamasipag na lalaki ng baryo. Ang mga kalalakihan ay todo kayod. May nag-araro ng buong lupain, may nag-igib ng 10 timba ng tubig, at may nagdala ng sako ng bigas na halos kasing bigat ng isang kalabaw. Pawis na pawis silang lahat, pero determinado. At si Juan, nandun din syempre. Nakasuot pa ng medyo bagong kamisa de chino. Dala ang isang maliit na bayong ng gulay na inanin niya kanina. Inabot siya ng halos 2 oras bago makapitas ng 10 pirasong talong at ilang pirasong kamatis. Habang ang lahat ay nagsusumikap, si Juan ay dahan-dahan lang. Kapag may nagbubuhat ng sako, siya'y nagbubuhat ng isang pirasong mais. Kapag may nagdidilig ng buong taniman, siya'y nagdidilig ng isang paso at saka uupo para magpahinga. Tingnan niyo si Juan, hindi ata tatagal iyan. Bulong ng isa, baka tulog na yan bago pa matapos ang patimpalak. Sigaw ng bata, sabay tawa. Ngunit habang tumatagal, napansin ng mga tao na kahit mabagal at tamad ang kilos ni Juan, hindi siya umaalis. Hindi siya sumuko. Kapag napagod, umuupo lang siya. Pero tatayo ulit para ipagpatuloy ang ginagawa. Kapag nagkamali, tatawa lang siya. Pero babalik ulit sa trabaho. At higit sa lahat, sa tuwing mapapatingin siya kay Maria, bigla siyang nagkakaroon ng bagong lakas. Nang matapos ang paligsahan, ipinahayag ng kapitan ang resulta at ang nagwagi ay si Pedro. Siya ang pinakamasipag at nakatapos ng pinakamaraming gawain. Nagpalakpakan ang lahat. Ngunit kahit hindi nanalo, napansin ng mga tao ang kakaibang nangyari kay Juan. Hindi man siya nagwagi. Pero tingnan mo, hindi siya sumuko. Sabi ng isa, oo nga, para sa isang tamad, malaking bagay na iyon, dagdag ng isa pa. Ngumiti si Maria habang pinagmamasdan si Juan. Lumapit siya rito, dala ang kanyang basket ng bulaklak. Juan, wika niya, hindi mo kailangang maging pinakamasipag para magustuhan kita. Ang mahalaga, nakita ko na kaya mong magsikap, kahit hindi madalas, basta para sa taong mahal mo. Nagulat si Juan, halos hindi makapaniwala. Maria, ibig sabihin ba nito? Ngumiti si Maria. Oo, Juan. Natutunan kong hindi lang sipag ang sukatan ng tao. Ang puso at katapatan mo, iyon ang tunay na mahalaga. Hindi mapigilan ni Juan ang kilig. Para bang lahat ng antok niya sa buong buhay ay biglang naglaho. Salamat, Maria. Pangako, kahit mahilig akong matulog, kapag ikaw ang kailangan, gagawin ko ang lahat. Kahit pawisan pa ako,
at doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Hindi naging perpekto si Juan. Madalas pa rin siyang nahuhuli sa pagtulong at minsan ay nakakatulog pa rin habang nagbibilang ng mangga. Pero sa tuwing kailangan ni Maria, naroon siya. At si Maria naman, natutong tanggapin si Juan sa kanyang pagiging totoo. Dahil sa kabila ng lahat, mahal siya nito ng buong puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi kailangang ikaw ang pinakamasisipag, pinakamatalino, o pinakamagaling. Ang mahalaga ay marunong kang magsikap at magpakita ng malasakit, lalo na para sa taong mahal mo. Minsan, kahit si Juan tamad, kayang magbago dahil sa pag-ibig. At doon nagtatapos ang kwento ni Juan Tamad at ng kanyang pag-ibig. Isang simpleng kwento, puno ng biro, lambing at kaunting aral, na kahit gaano katamad o gaano kabagal sa buhay, darating at darating din ang bagay na para sa'yo, kagaya ng pag-ibig na natagpuan ni Juan. Kaya't ngayong gabi, habang papalapit ka na sa mahimbing na tulog, isipin mong hindi kailangang magmadali. Darating ang tamang oras, tamang tao, at tamang pagkakataon para sa puso mo, para sa buhay mo, at para sa mga pangarap mo. Kaya't pumikit ka na, damhin ang katahimikan, at hayaang ang iyong panaginip ay maging kasing ganda ng kwento ni Juan. Magandang gabi, mahimbing na pagtulog, at panatag na panaginip.